Ang tanong, kanino napunta yon? Baka sa kanila din ho. Sinabi na lang, isinoli na lang, no? Nabanggit, Oo. pero ngayon kailangan sigurong sample ng nangyari para po maintindihan na ang libreng sakay po medyo marami po talagang dapat ayusin. Uy, mahiya naman kayo sa mga Butong ina, mahiya daw kayo mga DDS. Uy, dating Pangulong Duterte, may hiya ka pa ba dyan sa loob? Uy, ano na? Mahiya naman, kawawa naman din yung mga operator ho ng mga bus, mga boss. Oh, Metro bus operator, pinakiusapan ninyo para maglibreng sakay. makapal talaga ang mukha nila. No? Kunyari, mga style nila, mga bossing, tutulong ako sa mga kababayan kong Pilipino. Ganon ang style nila. Tutulong ako para sa Pilipino. Itong proyekto ko na ito. Yung pala, pipinsalain pala. Yung mga operator ng bus. Anak ng putik na estilo ng mga DDS talaga. Oh. Tapos binabalasubas naman ninyo binayaran yung 32 million pa pala yung dapat singilin. Ngayon, pag inalok yung grupo ni na Juliet na maglibreng sakay, ay hindi na sila papatol dahil may utang pa nga kayong ang gobyerno, di ba, Juliet? Opo, kasi O ngayon, sa panahon ho na kailangan din, wala na. O di po ba? Grabe talaga itong mga DDS na ito. Yung grupo ni na Juliet na maglibreng sakay, ay hindi na sila papatol dahil may utang pa nga kayong ang gobyerno, di ba, Juliet? opo, kasi po nung mga panahon na yon, Sir Alvin, kami ang sumasa po ng pambili ng diesel. Ako Tapos naman. makakasingil kami after 1 month, 2 months, nung mga panahon na yon. Talagang mamamatay po ang operator dahil malaki po ang percentage ng diesel. Nung mga panahon na yon, mga 60%, 50% po kami. Tingnan nyo ho. Tapos mga kababayan, pagka yung ganito yung mga ipinakita natin, eto ho, pagka ganito po yung mga pinakita natin na proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, yung pagpipris ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin, galit pa yung mga DDS na yan. Yung 20 piso, 20 piso. Tama ba 20? O, 20. Ibig sabihin, 20 pesos na bigas. Mga kababayan, unti-unting kumakalat. At walang kumbaga wala hong hintuan hindi ho inihihinto. Gagalit pa yung mga DDS. Samantalang sila naman ho, yung mga nangunguna. Sila yung mga nakapila doon sa mga 20 pesos na bigas. Sabi dito, stay calm, no? Food firm commits to price freeze for 2 months, 2 buwan ho. Bakit to, mga kababayan? Kasi magdo-domino effect na po lahat yan, mga bossing no? Sasabihin, crudo, no? Idadali namin yung mga gulay or kung whatever, what else, etc., doon sa mga pamilya. Siyempre, tataas na yung mga presyo, etc. niyan. Mga baka, lahat ng i-deliver. Bakit? Kasi nagmahal yung nagmahal yung singil sa amin nung nagde-deliver no? So ngayon, ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos for 60 days, kumbaga, same price. Hindi tataas ang presyo hanggat kaya nila. Kaya siguro mga isang buwan yung mga iba, sabi, hindi tataas ang presyo hanggang kaya nila. Kaya siguro mga isang buwan, yung iba, baka mga 2 buwan, hindi magagalaw ang presyo. Biruin nyo po, may pa 5,000 para doon sa mga kababayan natin na mga tricycle driver. Tapos may mga subsidy doon sa mga jeepney driver. Mga pagsisigurado sa mga presyo para hindi tumaas sa mga oras na ganito po nakakaharap ang ating bansa sa mga pagsubok kagaya nung nangyayari sa digmaan sa ibang bansa. Lahat po yan, mga bossing, no? Inaasikaso ng Pangulo. Kaya nga po, tingnan nyo mga kababayan. Kaya ako patuloy akong napapahanga nung mga kakamping. Kasi mga bossing, nakikita naman po natin na sila marunong mag-appreciate po. Nakikita natin na sila, although kalaban o dating kaasaran natin yung mga kakamping. Pero
Dahil nakikita nila na tama ang ginagawa at tama yung tinatahak ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, sumusuporta ho sila. Di ba? Hindi kagaya nitong mga DDS na ito. Wala, anak ng putik na yan. Wala na pong ibang ginawa kundi lalaya na daw po si Tatay Digong nila. Uuwi na daw po si Tatay Digong nila. Puro ganun paulit-ulit na lang po. O eto, dagdag pa ng Pangulo. Ang chinecheck talaga namin ay ang basic necessities and prime commodities na nasa listahan ng DTI. O, di ba? Ang chinecheck, nasan ba yan? Our factories are running, our inventories are healthy, and our distribution network continues to supply retailers nationwide po. Said, remain calm, avoid panic buying. Pero dito sa amin, wala, sakto lang. Di naman nagpa-panic buying dito. At, eto na din ho, mga kababayan, pati si Martin Romualdez na din po. O, ayan. O. Diba? Kaisa na din po, mga bossing, sa, sa sumisigurado. O, pinangunahan ni Congressman Martin Romualdez ang dialogo kasama ang mga residente ng San Miguel sa kanilang maayos na pasilidad, yung San Miguel Public Market. Kasama na din ho yan, mga boss. Di po ba? Yan yung mga tao na pilit nilang binibira po. Yan yung mga tao na pilit na sinisiraan ng mga DDS. At yan din ho yung tao na sinasabi ni Sara Duterte, kaya lang naman ako pinapa-impeach niyan. Kasi gustong tumakbong presidente niyan. Puta ina. Mas nauna pa nga mag-announce si Sara Duterte na siya ay tatakbo sa pagka-presidente eh. O di po ba? O, mga DDS, nako, paulit-ulit na lang po at puro paninira na lang po ang gagawin nitong mga ito. Biruin mo ano pangalan nun? Yung sa Nabotas, si Toby Tiangco. Paulit-ulit, naghahanap, bakit daw, meron mga ganito, insertion or whatever, napakalaki daw ng mga pera na inaano nung Tingog Party List. Nilatagan sila nung kanilang mga proyekto. O eto, yung mga proyekto ng mga Tingog Party List ni Martin Romualdez, nandoon yung para sa mga buntis. Nandoon yung kung ano-ano pa ho. Kay Toby Tiangco, ang lalaki na ho ng mga nakukuha ng mga pondo. Ano po ang nabotas ngayon? Baha. Hanggang ngayon, baha. Di po ba? Hanggang ngayon, ganun pa din. Matagal nang sikat yan sa San Miguel. Kilala sila kung sino sila. Sabi ni Merly Belen. O, di po ba? Nakasuporta. Mark, pakitawagan mo nga ng pansin ang manugang ko doon sa Leyte, sa Burawen, Arnel Estrella. Sino po ba yung manugang ninyo diyan sa sa Leyte nang ma-shoutout po natin?